tell your seatmate, I love you with the love of the Lord. Hindi, sabihin mo. Diba? Christmas is about love. Christmas is about Jesus. Christmas is about God's faithfulness and goodness sa atin. So, mahal ko kayong lahat at patuloy ko kayong mamahalin dahil ang Diyos ay pag-ibig. Okay? So, maraming bagong muka na na-miss ko. The Makarandang family, I miss you so much. No? Kuya Dan at Tilea, kids. Thank you for once again. No? Medyo malayo na sila eh. Kabuyaw, no? Especially, favorite kong inaanak. Doc Yoni, Ate Isyang. Ayan. Anak po ni Ate Emil, Ninang Oda. No, I miss them so much. Sino pa? Yung katabi ni Jana, si Ate. Ayan. So, maraming bagong mukha. Siyempre, may kasama si Kuya Jun, yung kanyang anak na si Ray. Welcome. Welcome po sa inyong lahat. At salamat sa Diyos kahit kayo mga puyat sa mga party, yung katabi mo naka-ibag. Tapos tumataba, no? No? Baka meron pang oil ng lechon sa bibig, no? Basta huwag kalimutan yung maintenance, ha? Kumain ng masarap, kailan ng maintenance, punta kay Doc Yoni. Ayan. No, sigurado, si Doc Kyle wala, no? May pasok. Naka-duty. Ayan, nang-misteran natin si Doc Kyle. So, tuloy tayo dahil Pasko. Ang pag-usapan natin ay submission to authority. Bakit, Pastor? Kasi may series po tayo about Romans. Di ba, buong Romans, ito po yung ating series for the whole year. And Romans 13 talks about the submission authority, governing authorities. Okay? Last Sunday, pinag-usapan natin the story of Christmas sa pamamagitan ng ating speaker ni si Brother Peng, yung son-in-law ni Pastor Jun. So, ngayon, nasa Bacoor po sila dahil ngayon yung kanilang Christmas celebration worship. So, ako po muna ang makakasama nyo. So, our theme for the whole month of December, our response to God's grace. Okay? At yun nga po, kahit sabihin natin, pag-usapan natin is submission to governing authorities. Remember, when Jesus, o when Mary, no, nagdadalang tao kay Jesus, nagkaroon ng kautusan si Augustus nang sabi kailangan lahat ay magkaroon ng census. So from Galilee, okay, in Nazareth, they traveled 90 miles upward to Bethlehem in Jerusalem. At during that time, si Mary ay nagko-conceive na, no? Nasa 9 months na siya. Kapanganakan niya na, kaya pagdating sa Bethlehem, wala nang space, walang inn na available, dahil nga ang mga Diyon noon, nagbalikan sa kanilang mga bayan para magkaroon ng census. So, pinanganak ang isang Jesus sa sabsaban. Sipin mo, kung ako si Joseph, kailangan ko pa bang mag-travel 90 miles para lang magka-census? Dahil yung census na yon ay para saan? Para sa tax. Census tax. Okay? Ng Roman government. Bakit ko kailangan sumunod sa isang gobyerno na sumakop sa aking bansa at ngayon sila ang patuloy na kumukuha ng aming pinaghirapan? Alam niyo ba, sa bawat coin na meron sila sa kanilang mga bulsa, itong mga Hudyo na ito, at pag nakita nila yung coin, merong naka-print doon, yung kung sino man yung emperor that time, hindi lang basta mabigat sa kanilang puso yun eh. Para bang napakalaking kasalanan. Parang idolatry. Okay, lalo't ang coin is denarius, denari. Unlike yung drachma, yung Jewish coin, okay lang eh. Pero yung denari, yung Roman coin, ano sa kanila? Pag sila ay merong
ganon sa kayong mga bulsa. Kasi napakalakas sa kanila ng Ten Commandments. Thou shalt have no other God before me. Sabi doon. Kaya, bakit kailangan ko sumunod sa isang gobyerno na mapang-abuso, laging humihingi ng tax, pero patuloy kaming inaalipin? Sounds familiar ba? Hindi pa ako politiko We're talking about Romans 13. Binibigyan ko kayo ng background. Dito sa Romans 13, bakit ito nasabi ni Paul? Bakit ito sinulat ni Paul? Kasi mga Kristiyano doon sa Rome, Jewish and Gentile Christian, ang sabi nila, bakit kami magbabayad ng tax kasi nagbibigay kami ng tithe sa church? Kaya bakit sinulat ito ni Paul? Merong tinatawag na conflict of interest. Okay? Sabi nila, nagbibigay na kami ng tithe. Hindi na kailangan kami magbayad ng tax. So, katulad ngayon, sa panahon natin, dito sa ating bansa, ano yung uncertainty na kinakaharap natin this coming year? Ano yung uncertainty? Tinanggalan ng pondo ang PhilHealth. Di ba? Kaya ako medyo pessimistic ako. Nag-isip ako ng worse. Anong mangyayari? Yung ating economy, magkano utang? Trilyon? Di ba? Yung mga governmental instruction and control. Ngayon nga, yung both houses of Congress patuloy na nagkaisa para kuhaan yung pondo, hindi lang ng PhilHealth but the PDIC. Kaya pag kayo ay malaki pera nyo sa bangko, medyo bumagak yung bangko na yon, ewan ko kung mako-cover yung PDIC, Philippine Deposits Insurance Commission. So, saan lagay yung allocation? Doon sa program ng DSWD na AKAP, Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Ganda sa pakinggan, AKAP, pagmamahal. Pero sabi nila, ito pagmamahal na ito ay nagtuturo ng katamaran. Why? Kasi nga, aasa na lang doon sa ayuda ng gobyerno. So, it means there will be funding sa mga indirect contributors, katulad ng mga senior citizen na nagpasa sila ng batas. Pag ikaw ay senior citizen, automatic you are a member of the as love of or zealous devotion to one's own country. Okay? At yun nga, pag tayo ay, pag tinutugtog yung ating lupang hinirang, talagang, I'm so proud to be Pinoy. Kahit mukha akong in-check. No? Pinoy po ako 100%. Maliit lang siguro yung mata ng nanay ko tsaka tatay ko nagsama sa akin. Pero Pinoy po ako 100%. So, yun nga po, ang isang Kristiyano ba ay pwedeng maging makabansa? No? Should we feel guilty for loving our country? Now, the key to finding the right answer to such question is magkaroon tayo ng biblical knowledge. Okay? Kailangan magkaroon ng clear distinction between absolute and limited obedience when it comes sa governing authorities. Okay? So, buksan natin yung ating mga Bibles sa Romans 13, 1-7. At pag-usapan natin, living gratefully, understanding the boundaries of authority. Sa kabila ng lahat, we need to be grateful. Why? Nakakatulog tayo ng mahusay, ng mapayapa, kahit traffic. Grabe. From SM Bikutan, papunta sa amin, siguro mga 5 minutes lang Inabot ako ng 1 hour and 15 minutes.
tatawid lang sa kabilang ganon. Kasumpa-sumpa. No? Lalong naningkit yung mata ko. 1 hour and 15 minutes. From Bikutan, Parañaque to Bikutan, Taguig, tawid lang nung expressway. So, sige, basahin natin. Ang sabi dyan, let every soul be subject to governing authorities. Anong sabi? Let every one of us. Walang exemption. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Hindi ka exempted. Okay? Let every soul, from New King James Version, be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So, it's all about governing authorities. Verse 2, therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God. Pag ikaw ay hindi sumusunod sa mga authority, ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos. Sabi po ng Bible. And, ano sabi? And those who resist will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be afraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. Kung gusto mo na ikaw ay hindi patawan ng kaparusahan, maging mabait ka. Huwag kang maging salbahe. Tignan mo yung katabi mo. Hindi salbahe yan, mabait yan. Hindi salbahe yan. Marunong yan sumunod sa batas. Next, 4. Bakit bitin? Asa na ba? Okay? For he is God's minister to you for good. But if you do evil, pertaining to the governing authorities, be afraid, for he does not burn the sword in vain. For he is God's minister and avenger, to execute wrath on him who practices evil. Therefore you must be subject not only because of wrath, but also for conscience sake. For because of this you also pay taxes. Magbayad po ng tax kasi mayroon 20% discount, especially mga amilyar. Magbayad na po tayo, okay? For they are God's ministers attending continually to this very thing. 7. Remember therefore to all their due. Taxes to whom taxes are due, custom to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. So, pag-usapan natin ito. Yun nga po, bakit ito sinulat ni Paul sa mga Christian, sa mga believers, dahil meron silang problema about paying taxes and giving tithe. Okay? So, paano natin ito makikita? Itong tinatawag nating submission to governing authorities. May isang kabataan, babae, ang pangalan niya Sarah. Si Sarah, recently, graduate siya sa college at nag-start ng kanyang career sa city. So, from the province, o kung malayo, halimbawa, taga Cebu, punta sa Manila para pagandaan yung kanyang career. But the problem is, ito na, yung kanyang parents, especially yung kanyang nanay, taas ang kamay, mga stage mother. Sige na, umamin na kayo. Mga stage mother, no? Yung kanyang nanay, na deeply involved sa kanya, mula pagkabata, pinipilit yung kanyang mga damit, no? Hanggang sa pagkuha ng kanyang course sa college, ay may say ang kanyang nanay. So, ina-appreciate naman ni Sarah yung kanyang guidance, no? At yun nga, dumarating sa point na parang suffocated siya dahil yung kanyang nanay micromanage her decision kahit na siya ay adult na. No? So, nung si Sarah ay nasa city na, yung kanyang mother,
salamat sa technology, tawag ng tawag. Kinakamusta yung kanyang trabaho, yung kanyang mga friendship, at yung kanyang pati kinakain. Tinatanong, ikaw ba nakakain ng maayos o puro na lang fast food? No? Typical na nanay. Tignan mo yung katabi mo, parang ganyan din yan. No? So, ito na yung problema. Nung dumating na sa point na si Sarah ay may dinedate na, syempre, medyo nagkaroon na ng pagsintang pururot. Tawag ko ron di ba? Pagsintang pururot. Ang gusto ng nanay niya, uy, bago mo sagutin yan, kilalanin mo muna ng gusto, pati yung kanyang background, pati yung kanyang family. At dahil doon, no, si Sarah ay nagkaroon ng tinatawag na parang tinatanggap niya yung sinasabi ng nanay niya, pero parang yun nga, nasasakal siya at parang may intrusion sa kanyang personal na buhay although siya ay adult na. So nagkaroon ng strain yung kanyang relationship with his mother at yun nga po, hindi sila nagkaunawaan for so long time, hindi sila nagtawagan. At nung nagkausap sila, nagkaroon sila ng realization na yung role ng kanyang mother pala ay instead na maging controlling, sabi ng nanay niya, she needed to trust Sarah. Pagkatiwalaan niya si Sarah, even sa kanyang mga decision. No? Kahit na may mga challenges at makagawa siya ng mistake, at least malaman ni Sarah yung mga consequences ng kanyang sariling decision. So bakit natin pinag-usapan to? Kasi nga, we need to understand ano yung mga tinatawag na boundaries when it comes to submission in governing authorities. Mga anak, papayag ba kayo na maging katulad ni Sarah? parang relate si Jada, lakas diba? Pag may mga dominanteng magulang, diba? Para bang, yun nga, kailangan mo nang makawala. For the longest time, yung role mo as a kid, as a child, no, faithfully, obediently, ginawa mo. At doon time na ikaw ay kaya mo na mag-decide, hanggang sipin mo, pananamit. Siguro gusto ng nanay mo, polka that's pa, tapos may mga raffles pa. Iba na ngayon iba na yung suotan ngayon, no? So, we need boundaries, no? Itong story nito, nag-illustrate ng importance of respecting the God's given limitation to authority. Kasi kanina sabi natin, everyone submit to governing authorities. But we need to understand what authority. Is it absolute authority na kailangan talaga magpapasubmit ako even though na ako ay baka mapahamak? That's why the Bible tells us, be wise like a serpent and be gentle like a dove. No? So, nakikita natin, okay, na yan. God designs authority. God designed for authority. In Genesis 1:26-28, ang sabi doon, let us make man unto our own image and likeness. Let them have dominion. Let them have authority. Kasi kailangan natin maintindihan ano ba ang biblical foundation ng sinasabing authority dito sa Romans. Unless na ma-define natin yung authority, mahirapan tayong maintindihan at sumunod sa mga authorities o governing authorities above us. So we need a biblical foundation. Ano bang authority ito? Kanino ba galing? Kanino ba nagsimula? So dito, authority given to humans. Kanino? Galing sa Diyos. When God created man, sabi doon, have dominion, have authority, subdue. Lahat ng lahat ng mga hayop na lumilipad, lahat ng mga hayop na lumalangoy at gumagapang, ikaw ang magkakaroon ng dominion over them. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng authority. Kaya nga, ang number one role ni Adam, ang sabi ng Diyos, pangalanan mo lahat ng hayop. Pangalanan mo. Okay? So, kayo galing yung authority sa Diyos. No? It's not about human authority. Next,
Yan, di ba? So God created man in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them. Then God blessed them. Hindi lang siya binigyan ng authority, but the Lord blessed them. And God said to me, be fruitful and multiply. In your authority na gagamitin, na galing sa Diyos, siya rin ang magbibigay ng blessing. At yung blessing na yun, magkakaroon ng fruitfulness and multiplication. Okay? At ang buong mundo ay under man's authority from God. Okay, next. So authority comes from God. Kanina, authority from God. Ito from God. Romans 13, 1-2, basahin ulit natin. Let every soul be subject to the governing authorities. So meron bang tension dyan sa Genesis and Romans? Wala. No, dito mababasa natin, all authority comes from God. And God gave authority to this governing people o institution para magkaroon ng kaayusan because God is a God of order. Hindi binigay ang authority to abuse people. Hindi binigay ang authority to abuse power because power corrupts. Binigay ang authority para magkaroon ng order and peaceful resolution sa mga conflicts and tension. So, nakita natin may biblical foundation. Ang sinasabing authority, yung authority na galing sa Diyos. Okay? Galing sa Diyos. Kasi ang problema nga, during that time, mas naging mahalaga pa ang human authority, especially yung mga pare, yung mga Pharisees, kesa dun sa God-given law. Ang sabi sa Mark 7:11, kung saan kinuha ni Darwin yung kanyang company na Corban, ang sabi doon, Corban is meant to a gift dedicated to God. From the Greek, from the Hebrew word, Corban, ang ibig sabihin, something material or financial gift dedicated to God. But the problem is, itong mga Pharisees na gumagawa sila ng mga resolution, ng mga ordinances, nang sasabihin nila, ay ang kinita mo para sa Diyos yan. But the problem is ganito, ang utos ng Diyos, we need to honor our parents, respect our parents. Kaya ginagawa ng mga tao na ginajustify nila na hindi na ako magbibigay sa parents ko kasi ito ay dedicated na, ito ay korban to God. Same thing na nangyayari sa room. Hindi na ako magbabayad ng tax kasi nagbibigay na ako ng tithe sa church. So ang sabi ng Diyos, sabi ni Jesus doon sa Mark, bakit mas sinusunod pa yung gawa ng tao, ordinance na tao, kaysa sa batas ng Diyos na mahalin ang magulang? Wanting to show our love and respect to our parents is to provide for them. Amen? To provide for them sa kanila, especially sa kanilang katandaan. Oy, kailangan alam pareho ng mag-asawa yan, ha? Dapat hindi patago. Huwag kayo nagbibigay ng support sa parent nyo, tinatago nyo sa asawa nyo. Kailangan may agreement yan. Okay? At pag kayo binigyan ng mga anak nyo, huwag nyo itago sa asawa nyo, i-share nyo. Kasi may kilala kong ganon, pag nabigyan siya, pwera na ako. Parang ganun yan kilala ko yun Kaya ang totoo, meron kaming prinsipyo sa bahay nung bago kami kinasal. Para walang away sa pera. Dok Yoni, ganito. No, isyang. Pera mo, pera ko. Pera ko, pera ka. Para walang gulo. Yung mga magpapakasal dyan, kailangan malinaw. Ano ka? Okay? So tuloy tayo. So ito yung nakikita natin na issue. No? Ito yung mga issue na dapat nating makita. Similarly, sa family, sa churches, sa government, merong mga exceeding authority that disrupt, ginugulo yung God's design for harmony at yun nga, it leads to conflict. Katulad no Sarah, yung kanyang nanay, kailangan niyang pagtiwalaan si Sarah. No?
that every authority must respect its limits and trust God to work in the lives of those under their care. Kasi, ang hirap nga na i-control mo yung tao. And one of the greatest gifts that God has given us, yung free will. Diba? Free will. Ibig sabihin, meron tayong right to choose, to decide for ourselves. Kung ang Diyos ay nire-respect, ino-honor yung kanyang gift na iyon, bakit hindi natin ginagamit? Bakit patuloy nating pinapakailaman ang desisyon ng iba? No? Kaya mahalaga na makita natin yung limitation about submission to authority. Kaya nga today, we will explore yung God-given roles sa tatlong institution about family, church, and civil government. We need to understand their limitation at paano natin makikita yung boundaries that upholds God's plan for harmony in society. Parang yung silya nyo na yan. Diba? Kung yan three-legged chair, tatlo, at kung hindi pantay, ang isang paa, ang tendency mo ay out of balance, babagsak ka. Tama? Tama? So we will focus on authority in the family, in the church, and the civil government. Kasi kailangan itong institution na ito ay nag-a-align sila. Kaya nga, the family is the basic unit of society. Pag magulo ang pamilya, asahan mo magulo ang community. Pag magulo ang community, magulo ang city at magugulo ang bansa. Ang church, ang sabi sa Matthew 16:18, and the gates of hell will not prevail against His church. Bakit patuloy na ang church parang natatalo? Because ang ginagamit ng kaaway is family. Alam niyo ba yon? Sa family. Kaya maraming nagkakagulo. At yun nga, sa mga ilang buwan, nakikita ko, bakit sabi ko nga, teka muna, bakit lagi may mga problema sa family? Ito pala spiritual battle that we need to face, mga kapatid. Especially, mga mommies, mga daddies, please be concerned to your children. Sabi ko nga nung birthday ni Rainier, ang BFF nyo should be your parents. Bakit tuling nakakaalam ang parent sa mga sikreto nyo at nauna pa yung mga best friend nyo? Kasi si tatay masyadong, hindi naman malupit, mahigpit. No? Mahigpit kasi si tatay, pastor eh. Maglaro nga lang ako ng online games. Pinapagalitan ako. Eh bakit ka sa akin nagsusumbong? No? 12:38, nag-text sa akin, Pastor, si Daddy, pinapagalitan ako. Kasi nag-online game ako, wala naman ako pasok bukas. Eh, gusto ko pagalitan din kita. Anong oras na? Ba't nag-online game? Di ba ang oras dapat matulog na? No? Andito ba siya? Wala. Wala. Ba't kilala nyo? No? Gigisingin ka na ganong oras para na magsumbong. Kala niya kakampihan ko siya. Kasi oras na tulog, bakit ka pa mag-online games kahit sabihin mong wala kang pasok bukas? Eh kasi sabi ni Mami, pwede. Yan, mga Mami. Ang sarap pag-uuntogin ng mga ulo nyo. Pag sinabi na ng isa, wag nang kumontra. So makita natin dito na talagang may problema. So, tignan natin yung ating main points for this topic. God designed for authority. Ito nga, nakita natin yung scriptural basis. Ipinaliwanag sa atin that God is the ultimate source of authority. He delegates all to various institutions. Yun nga, para magkaroon ng order and justice at mag-flourish tayo lahat. At lahat ng institution na ito ay may specific sphere of influence. Family, church, and the civil government. Kaya nga po, men were given authority and that authority was
derived from God. So, point number 1, the limitation of family authority. Okay? Parents are called to nurture and guide their children. Ang sabi sa Ephesians 6:4, pakibasa lahat ng parent. 3, 2, 1. Teka muna. Napapaglat ng mga galing kayo sa party. Konting conviction. Sabay-sabay. 3, 2, 1. In other words, mga magulang, huwag ikaw ang maging dahilan para ang iyong anak ay mapuot at maggalit. Parents cannot harm or withhold care from their children, according to Colossians 3:21. And parents must exercise their authority in ways that they respect the dignity and well-being of their children. Ang problema minsan, tayo pang mga magulang ang minsan nagiging dahilan bakit sumasama ang loob ng ating mga anak. Ang sabi nila, unreasonable. Of course, unreasonable pag hindi natin sinabi, pag walang clarity doon sa mga bagay na gusto nating ipagawa o sabihin sa kanila. Hindi mo pwede basta lang sabihin, hindi pwede. Ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo kahit na sabihin mong ikaw ang magulang at yung anak mo ay anak mo lang, pero hindi mo pwede sabihin anak mo lang, ipaliwanag mo kung bakit. Huwag mong iahang yung gusto mong discipline na makita niya, ipaliwanag mo with gentleness and respect. With gentleness and respect. Kaya nga, meron silang mga dignity. Huwag mo sabihin, bata pa yan. No. They were created as a blessing from God. Okay? So, abuse or neglect violates these boundaries. At yun nga, pag na-neglect yung boundaries na yun, na-violate, papasok ang authority. Ang social services, kukunin yung ating mga anak kasi ang mga magulang ay naging malupit. Tatawag yan sa bantay bata. Ano yun? 166 ba yun? 163. Yung aking pinsan sa Amerika, sinundo siya ng pulis kasi yung aking pamangkin na anak niya, tumawag dahil pinalo siya ng pinsang ko. Grabe, no? Abuse din naman yon. Masyado ng abuso. So, nakita natin dito na we need to respect also yung kanilang independence. As children mature, they gain autonomy. Sabi nga sa Genesis 2:24, di ba? Leave your parents and start a family. No? Cleave and live. Because as children grow, they gain increasing autonomy and rights. Ito yung kanilang freedom. No? Freedom of thoughts, education, and protection from harm. Unless na lang sila ipapasok doon sa tinatawag na matter of life and death, pakialaman na natin. Pero kung hindi naman, hayaan natin sila mag-explore. Hayaan natin sila mag-explore. Magtiwala tayo. Especially kung anak nyo, lagi nyo kasama, laking Sunday school. Hayaan lang natin, magtiwala tayo sa kanila. At magtiwala tayo sa Diyos. Kasi lalakihan may banal na takot. May respeto sa mga magulang. Ba't ko nasasabi yan? Meron akong 5 anak. Wala akong naging sakit ng ulo. Sa nanay lang. Sa nanay lang. Wala akong naging sakit ng ulo sa mga anak ko. At talaga nagpapasalamat ako sa Diyos. Yung sabi ko, pupunta kami sa CCM noon. Hawak ko yung 2 anak ko, tapos si Aga. Kasi 5 sila eh. Tapos karga ni Sister Anlin yung isa, tapos yung isa pa, tapos 2 hawak ko. Aga, kapit ka rito sa bulsa ni Papa. Huwag kang bibitaw. Umulat umaraw. Eh, wala pumapasok na taxi sa amin. Tsaka wala akong pan-taxi. Magta-tricycle kami hanggang Bikutan, magbabas, tapos hanggang Guadalupe, tapos mag-jeep. The Lord has been good to us. And rewarded us ng mga anak na talagang
pinagpala kami. Kaya gusto ko rin mangyari sa inyo yon. No, ipaglaban natin. Ipaglaban natin yung ating relasyon sa Lord, na ipakilala sa mga anak natin kung sino itong Diyos na ito, na may authority. Not only to provide us, but to protect us. Ang hirap kaya nun. May dala kang 5 anak tapos magko-commute ka. Tapos ngayon nakikita mo, mga pasaway na rin kasi nagmana sa ina. Ay, hindi, ano ba yun? Nagiging ginagamit na rin sa mga ministry, di ba? Kaya nakakatuwa na yun nga, napakabuti ng Diyos. No? Yung governing authorities sa family, it's not about sakalin but to cultivate a relationship between parents and children. No? Nakukultivate. At pag nakultivate yung relationship na yon, walang problema kahit na may tension. Yung iba sa inyo, kasama yung anak, nagbabike. Tama, Kuya Dan? Maganda yun Di ba? Yung iba sa inyo, kasama yung anak nyo, nagbabanding. Sayang si Kuya Dan Heli, walang anak na lalaki, kaya siya lang mag-isa nagbabike Samahan mo kay Ate Gina minsan. No? Yung ganun masarap Bakit? Kung may time tayo, mga tatay sa ating mga tropa, magbigay na tayo ng time sa ating mga anak. Paglalaba, sabi ni Kuyang Elmer, magbandi sa paglalaba, kasama niya lagi sa Ate Emma raw maglaba. Kasi hindi na maasahan si Kit. Dati si Kit daw kasama maglaba. Hindi na maasahan. Kaya sila na lang mag-asawa. So gano'n, no? Mahalaga. Although may governing authorities to put an order sa pamilya, pero nakikita natin ito, hindi lang ito basta authority na para lang i-confine tayo na parang selda, but authority that will enjoy one another. Kaya nga ako, nalulungkot ako. Isa-isa na nag-aasawa yung mga anak ko. Lord, parang awa mo na. Mag-enjoy naman ako sa asawa ko. No? De, sa totoo lang, pinapag-asawa ko na lahat sila kasi nga maraming moments kaming nawala. Kasi dahil nag-focus kami sa mga anak. Kaya mga marrying age dyan, parang awa nyo na, Kuya Arby, Kuya Mike. Magsipag-asawa na kayo. Para nakakatulog na yung mga magulang nyo. Hindi na kayo nasikaso. Oy, Darwin din! No? So, nakita natin dito, we need to encourage parents to steward your role with love and not control. And children, pakibasa, sabay-sabay. Honor your parents. Hindi dahil yung parents mo good provider, hindi yung parents mo mabuti, walang kinakwalify. But the Lord said, respect your parents. Habang pinupurso mo yung purpose na binigay sa ng Diyos, honor them. Kaya isang magandang halimbawa ito na makita natin ngayon, especially this Christmas season. Bawat pamilya mag-celebrate ng Christmas, no? Nang may pagmamahalan. Kasi minsan pag lumalaki na, nagkakaroon na ng mga family, yung mga anak natin, meron tayong bunga ng bunga. Ang problema talaga minsan merong konting tampuhan, konting selusan. Pero yun nga, Christmas is about forgiveness, about love, about God's mercy. No? Let's celebrate Christmas. Because Christmas nga, sabi ko, it's all about Jesus. It's not about us. No? So, the limitation of family authority nga po, no abuse or neglect. We need to respect for independence. Okay? So, number 2, in the church. Okay? Kaya nga, ang parent, sino dito yung mga mahilig magtanim? Na parent. Di ba? Mga plantitas. A parent to plant a tree doesn't pull on its branches to make it grow. Hindi mo babaliin yung mga branch ng intaninim para makita mo lumalago. You will nurture it and trust God for the result. Ganun din po tayo sa ating mga anak. No? Huwag natin sasakalin, huwag nating babrasuhin. We need to understand them, we need to love them,
and accept them. But we need also there to discipline them. Okay? Hindi naman puro na lang freedom. Kasi nga iba ang influence ng mundo ngayon. Especially when it comes sa social media. Grabe ang influence ng social media. So, please be aware, mga magulang, at kayo naman mga anak, no, na kahit saan mo ilagay yung cellphone mo, okay lang mabuksan, okay lang makita kasi alam mo, walang nakatago na dapat ikatago. No? So, limitation of church authority. What is the role of the church? The role of the church is to guide believers in spiritual growth, to administer sacraments. Ano yung mga sacraments? Sacraments of matrimony and marriage. The sacraments of communion. Kaya tayo mayroong communion. Sacraments of ordination ng baptism. Sa Catholic Church, 7 sacraments sila. Even sa atin, meron tayong mga sacraments. Ito yung mga practices na ginagawa natin. Okay? So, ayun ang dapat natin makita, no, na, and spread the gospel. Ang sabi nga sa Matthew 28, 18 to 20. Sige nga, sabay-sabay. Walang tinginan sa walang tinginan. And Jesus, all authorities in heaven and on earth has given to me. Go and make of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teach them to observe everything that I have commanded you, and I will be with you till the ends of the earth. Ito ang role ng church, to edify, to equip every believers. Okay? Para makita natin na tayong lahat ay tunay na in mission with Jesus. Okay? So, ano ang mga limitation? Okay. No coercion. Walang pinipilit. Okay? Participation must be voluntary. Basahin nga natin Revelation 3:20. Ano ba ibig sabihin diyan? Revelation 3:20. Ito yung sinulat sa isang church. Sa Sardis. Tama ba? Sa Laodicea. Ang sabi doon, "Here I am, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and eat with you and you will eat with me." So ito yung ibig sabihin na participation must be voluntary. Walang pinipilit. At sabi ng Diyos, kumakatok ako sa inyo. At kung sino man magbubukas, siya ay makakasama ko. At siya ay kakain kami. Magkakaroon kami ng meal fellowship. So church leaders cannot impose their authority on individual by force. No? Or yung kanilang civil right ay pinapakailaman. Kaya nga when it comes sa election, wala tayong sinasabi na iboto nyo. Ang iboboto nyo kung sino ang palagay nyo na merong banal na takot sa Diyos at merong responsibility na gamitin ang kanyang posisyon ng nararapat. Okay? So, membership and participation in religious practices should be voluntary. Voluntary. Okay? So, ang paglahok ay dapat ay voluntaryo. No political domination. The church should influence society morally but not in control of civil governance. Meron tayo sa ating Constitution na article sa ating Bill of Rights about the separation of the church and the state. Agree ba kayo rito? Meron ba talagang separation between the church and the state? Kasi nakita natin, all authority came from God. Galing sa Diyos. Now, kung ang authority sa government, sa state, at authority sa church ay galing sa Diyos, bakit kailangan magkaroon ng separation? What we must understand is yung distinction. There should be a distinction of authority between government, between the state and the church. Anong ibig sabihin? The government role is to impose an orderly community. And the church is to what? Morally, spiritual. Kaya dapat yan
nag-a-align. Okay? Morally, and yung isa about spiritual. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin kasi nga lahat ng authority ay galing sa Diyos. But the problem is, yun nga, nagkakaroon tayo ng problema pag may mga church leaders, no, na kailangan, hindi tayo yon, na ito ang iboboto nyo kasi dito may pakinabang tayo na sila ang dapat nakaupo kasi nga ang agenda is may pakinabang yung church. That's why church leaders shepherd your flock with humility, pagpapakumbaba. And congregants to respect church authority while discerning abuses. Kasi nga po, nagkakaroon ng mga problema naman sa churches kasi nagkakaroon ng mga issues about the pastors na merong leak sa government sa church fund na minsan ay ginagamit sa kanilang mga personal na agenda. No? Na ginagamit ang pulpit to enrich themselves. May mga pastors na ganun eh. No? So, yun nga, maging discerning tayo. At katulad ng isang kilalang evangelist, apologetic, apologist, walang nag-check and balance sa kanya. Nakakapunta sa iba-ibang bansa at idol ko rin to the point na may mga issue pala siya ng immorality. Hanggang sa namatay na lang siya, hindi siya umamin. Pero nagkaroon ng third-party investigation at dun nga na-prove na siya ay gumagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang lingkod ng Diyos. And he's using his authority para yun nga, i-enrich yung kanya sarili at maniwala at sumunod yung maraming tao. So nakakalungkot. That's why kaya mga lagi ko sinasabi sa inyo, we as your pastors or leaders, you can come to us. You can come to us. Rebuke nyo kami, no? Kausapin nyo kami. At makakarinig kayo ng sorry kung kami ay lumagpas sa aming mga boundaries. And one thing for sure, yun nga, it's not about our human authority, but biblical authority. Kasi bakit? Kasi ang kinakatakot ko nga, pag sasawayin ko kayo, i-review ko kayo, baka balikan nyo ako at sabihin nyo, Pastor, hindi ka ba nagkakasala? Of course, nagkakasala ako. What I'm telling you is, ito, biblical authority. Na pagpatuloy mong ginagawa yan, mapapahamak ka. Mapapahamak ka. Kaya, ako, bilang Arnold, ay walang authority sa buhay nyo kahit ako ay isang pastor. Ang may authority sa buhay nyo ay ang salita ng Diyos. Na ako ay pinagkatiwalaan na i-discipline kayo at i-discipline ako through this biblical foundation of authority. Okay? So, iba sa inyo, maaaring nasasabihan ko, pero yun nga, kasi mahal ko kayo. Ayoko kayong napapariwara. No? But it's up to you. Kung pakikinggan nyo ko, it's up to you kung susunod kayo. Pero at least ginawa ko yung role ko bilang isang pastor nyo na mayroong authority at pagdating ng araw, harap ako sa Diyos at sasabihin ko, papagpagin ko yung sandalyas ko kasi si Jolo hindi nakinig sa akin. Lord, bahala ka na sa kanya. Parang ganun lang yon, Jols. No? No? So ganun eh, kasi meron po kaming accountability bilang pastor. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, hindi po madali maging pastor. Ang bawat isa sa inyo, accountable kami sa Lord. Kaya may mga inaayos kaming buhay. At kung kayo nga po ay kinakausap ko, isipin nyo, mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Hindi ko kayo iiwan sa ere para mapahama kayo, kundi sasabayan ko kayo na ayusin natin. Ayusin natin ang dapat nating ayusin. Okay? So, nakita natin dito, we need to, yun nga,
makita natin na ang bawat leaders ay mag-shepherd ng flock. Kasi nga, hindi namin kaya lang ni Pastor June. We need one another to shepherd one another. That's why one another is very theological and biblical terms. Kaya madalas sinasabi sa Bible, one another. Hindi maganap ng another one. Jethro. Okay? One another. Okay? So ang challenge is, yun nga, everyone of us must respect the church authority while discerning abuses. No? Kasi tandaan natin, ano ang function ng isang lighthouse? Nakita na kayong lighthouse? Ano ang function niya? To guide people to safety. No? Especially yung mga nasa laot. Asan si Cap, tsaka si Maynard? No? Madalas doon sa may guard lighthouse, no? Para i-guide sila na merong meron ng malapit na lupain doon na baka sumadsad sila. So, ganun din ang church. And church is not a prison forcing everyone into submission, but a church that will guide people to safety. Kaya po tayo naririto. No? Ang church ay maging isang lighthouse. And then, the limitation of civil, ulit tayo, kanina sa church, no? Sa civil government. The role of government is to maintain order, execute justice, and promote the common good. Okay? Bakit may gobyerno? Para yun nga, makatulog tayo ng matiwasay sa gabi. Sa pangangailangan ng hospitalization, meron tayong maasahan na PhilHealth, na SSS, no? At yun nga po, sa mga nag-aaral natin mga estudyante to provide an education. Kaya po tayo may mga state university. At sa totoo, zero tuition sa state university. Kaya walang dahilan para kayong mga kabataan ay hindi mag-aral. May mga state university na tayo. Kung talagang gusto nyo mag-aral, mag-aral kayo dito sa mga state university na ito na hindi lang sabi natin state university na basta-basta lang eh. Kasi bakit? They offered good quality education. At ang PUP nga, madalas ay tinitignan, no, ng mga employer. Believe sila sa mga taga-PUP, TUP. So nakita natin dito na nga, for the common good, meron ang gobyerno, hindi lang sabihin natin na to provide yung mga budget natin, pero nga, nakakalungkot, nakakainis, pero nandiyan ang gobyerno kasi nga, para rin sa atin. So ano yung kanilang limitation? Leaders must operate within constitutional or legal framework. Okay? Yung sabi ron, therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the kings as supreme. Okay? So, we need to submit ourselves because we are under a government institution na nangangalaga sa atin. This is the government na bound by constitution, charters, and laws, pero yun nga, they have to restrict their powers and protect individual rights as freedom of speech, religion, and privacy. Kaya meron tayo sa ating constitution yan. Sa Amerika nga, ang tawag nila ay First Amendment. Hindi ka pwedeng pakialaman ng gobyerno sa pagpili ng iyong faith. Sa pag-gather. No? Hindi pwedeng makialam ang gobyerno basta tama ang gathering. So, nakita natin dito yung tinatawag na bound by law, even the government, kailangan nila sumunod sa Constitution. Hindi lang sila ang power to be and that be, but merong law na dapat sila ang unang-unang gumawa at sumunod. Okay? Respect for religious freedom. Ito nga, government cannot force people to violate their conscience. Katulad ni Daniel, ang sabi ng hari ng Babylonia, hindi. Ano ba yun? Sumunod sa Babylonia? Sabi ay sambahin yung kanyang Diyos na ginawa
So ang ginawa ni Daniel 3 times a day, nag-worship siya, nakaharap sa Jerusalem, nakabukas yung kanyang pinto without compromising his faith. Anong ginawa sa kanya? Nilagay sa lions den. Hindi siya sumunod sa authority. Kasi yun nga, we are bounded by our faith na pag ang ating faith na nako-compromise in submission to the authority of the government, kailangan nating panghawakan yung ating pananampalataya. The absolute truth authority comes from God. No matter what, hindi tayo pwedeng hawakan ng gobyerno pagdating sa ating pananampalataya. Kaya one time, sa isang bansa, may nagagather underground, mga Christian sila, habang sila'y nagkakantahan, lip sync. Tapos sa kanilang palakpakan, hindi lumalapat pa kanilang mga palad para walang ingay. Okay? Underground. May nagsumbong, nakita sila. Nang pagkakita sa kanila, firing squad, tayo lahat sila sa pader. Okay? Pinatayo lahat sila sa pader. At ang sabi, isuko niyo na yung inyong faith sa inyong Diyos. So, sino sa inyo ang bang tinitiwalag din sa kanyang sarili doon sa kanyang pananampalataya sa Diyos? Okay? Ang sabi, umalis dyan sa pader na yan. Marami sila. May natirang dalawa. At ang sabi ng arresting officer, congratulations, you are indeed the Son of God. Kasi yung arresting officer ay Christian doon. Hindi niya lang din sinasabi. So, na-expose Yung mga kapatiran natin, nasabi nila, mahal nila ang Diyos, ipaglalaban nila ang kanilang pananampalataya, dumating sa point na kailangan nilang i-reject na yung kanilang faith, doon nakita yung sinasabing patay kung patay para sa Panginoon. Dalawa lang ang willing mamatay para sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Pero yun nga, hindi sila pinatay. Sana ganun din tayo mga kapatid. No? While we respect civil authorities, we need to stand firm. Hindi na sa mga injustices, but we need to stand firm sa ating pananampalataya. At yun nga po, tayo transient church dito at marami akong kinakausap sa inyo, mag-establish lang kayo ng career dito at bumalik kayo sa mga probinsya nyo, tumakbo kayo sa eleksyon at pilitin yung manalo at maging government official. Why? We need a godly men and women in the government. May pag-asa pa rin po tayo mga kapatid. Okay, mawala ng pag-asa sa Pilipinas. Kahit na yun nga, may disappointment, may discouragement, huwag tayong mawala ng pag-asa for the sake of the next generation. Mahalin natin ang Pilipinas. Although yung kasi ang pagiging makabayan, it's not about pagiging loyal sa government, but pagiging loyal sa iyong bansa. It's not about the government. Ang totoo sa inyo, ilan sa inyo tuwan-tuwa dahil hindi binoto si BBM. Kasi nagkakasisihan na ngayon. Diba? It's not about the government, but being in love with our country for the next generation. And whoever na manalo sa mga botohan, we need to submit to them. But of course, may limitation. May limitation. Pag sinasaklaw na yung ating freedom of religion. Pag sinasaklaw na yung ating civil rights, we need to stand up against the government in a peaceful, in legal ways. Hindi pwedeng, magkita-kita tayo sa EDSA, magdala tayo mga placards, magtali ng pula sa mga damit. Hindi ganon. May mga legals and most human way to air our
discontent sa ating government. But we need to always be a makabayan. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Kaya ka narito, dito ka pinanganak. Hindi ka pinanganak sa Europe, sa Amerika. Dito kasi nga, may gagawin ang Lord sa iyo. Dito sa Pilipinas. Amen. So, this coming year, makita natin, no? Full of uncertainty. But what is certain, that is in control. And the government is like a traffic light. Alam niyo yung traffic light? Sino man nagdadrive? Sino man nagdadrive? Taas ang kamay. Anong ibig sabihin ng yellow? Drive faster. Yellow na! Drive faster! Biglang may lumusot. Excited din kasi nakita yellow na. No, ang gobyerno ay parang ilaw trapiko. It controls flow but must adhere to design purpose. Kailangan susunod pa rin sila dahil meron tayong constitution. Lahat ng ating both House of Congress sa upper house and sa lower house, they are bound by our constitution. Hindi sila pwedeng lumagpas dito. Kaya nga meron silang limitation. So, ano ibig sabihin ng dilaw? Minor. And stop. Ha? Kuya Drex, ngiti-ngiti ka. Maigpit sa Las Piñas. Yari ka. So, ano nakita natin dito? Family's authority is limited by love and child growth into autonomy. No? And church authority is spiritual and must not coerce or dominate. And civil government must respect individual freedoms and act within the law. No, kung paano sinabi ni Jesus nung siya ay tinatry, no, ng mga Pharisee about paying taxes. Ano sabi niya? Give to Caesar, unto Caesar, and to God. Because nga, ang authority, civil government authority is for us to have a peaceful community, ma-address yung ating mga pangangailangan, basic need, okay, bilang isang mamayan, at makita natin na tayong lahat ay with unity and harmony na ang ating bansa ay patuloy nating minamahal. So, kayo po tayong lahat, we need to trust God in everything. Despite of the uncertainty that we're facing this 2025, we need to really trust God. Even we don't understand. Ang hirap talaga eh. Ang hirap unawain ang mga sitwasyon. But the Bible says, wala namang bago under heaven, no, under the sun. Kung nangyayari ito noon, nangyayari pa rin ngayon, at mangyayari pa rin maaari sa mga Susunod na araw. Pero God is unchanging God eh. Hindi siya nagbabago. He will still be a covenant God na patuloy siya magiging tapat sa bawat isa sa atin sa kabila ng lahat. He will provide for us. He will protect us. Nga, He will promote us. But, mahirap magtiwala. Ang sabi nga nila, trust must be earned. But trusting God is about putting our faith in Him. Even, mahirap maintindihan. Alam natin, ang kanyang pangako, He will never leave us, never abandon us. So this coming Christmas season, this coming year, embrace the uncertainty. But don't absorb it. Absorb the love of God. No? Patuloy niyong damhin yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng bawat isa. Let us continue to pray for one another. May I call the worship team? Katayin natin yung maganda yun eh. Trust God. No? Ang Diyos ay hindi lang nakikinig sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay tumutugon.
sa ating mga panalangin. Kaya huwag tayo mapagod mag-pray. Huwag tayo mapagod mag-pray kahit parang ang tagal-tagal na, Lord, bakit? Hindi ko maintindihan bakit wala pa. Lord, para sa'yo naman to eh. Darating at darating yun, mga kapatid. Darating at darating. Whatever your heart desire, basta ito ay naka-align sa will of God, mangyayari po ito. He's a good shepherd. She is good shepherd. Though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil. For God's love and mercy is always with me. Antayin natin. Blessed assurance, Jesus is mine. You are created by God and for God. He's been my portman in the fire, time after time. Every situation is with you and for you. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. If you want prayer, please come at the front. I will pray for you. I trust in God. Hindi ko alam kung ano ang dinidesire mo. Hindi ko alam kung ano ang mga plano mo for next year. But God knows it all. Alam ng Diyos ang lahat ito. Please come forward. Trust God no matter what. Trust God. Kung yung tiwala mo sa ibang tao medyo nagduda ka, huwag mo namang pagdudahan. Huwag mo namang pagdudahan yung pagtitiwala sa Lord. You can depend on Him. He will never fail you. Anong gusto lang ng Panginoon? Trust Him. Trust Him with all your heart. Perfect submission, Trust Him. all is at rest. I know the author of tomorrow is ordering my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all day long.
Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Isa sa pinakamagandang regalo na may bibigay mo sa kapatid mo ngayon is to pray for her or for him. Can you pray sa mga taong katabi mo ngayon? Yan ang pinakamagandang regalo. Please, give you time to pray for one another. Pag-pray natin, tanong nyo ano yung kanyang dinidesire for this year. Tanong niya kung ano yung challenges niya, ano yung mga gusto niyang mga plans for this year. Pray for one another. The Bible tells us, as we pray for one another, the Lord will intercede for us, the Lord Jesus, doon sa heaven. And then, pag ito ay kalooban ng God, walang walang makakapigil. Continue to trust God even you don't understand. Alam ko may mga gusto pa kayong mangyari sa pamilya nyo, sa karir nyo, sa trabaho nyo. Trust God. He is the absolute authority in your life. Wala nang iba. Ang sabi ng Bible, no weapon formed against you will prosper. But you need to trust God no matter what. No matter what. Trust Him. Trust Him. Kikilos siya. Kikilos siya para sa atin. Mahal niya tayo. He is the very reason kung bakit may Pasko. Marami tayong mamimiss na mga kapatid natin this year. Kinuha na ni Lord. Pero salamat sa Diyos. Wala na silang pain. Wala na silang suffering. Kasama na sila ng ating Panginoon. Life is full of uncertainty. But what is certain is God is always for us and with us. Kaya nga siya tinawag na Emmanuel eh. Kaya siya tinawag na Emmanuel. Ano man ang pinagdadaanan mo, victory, success, challenges, God is always there for us. And we need to trust Him. We need to have a trust in Him alone. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Father God in heaven, Lord, narito ang mga anak mo. Patuloy na nagtitiwala sa iyo kahit na hindi namin naiintindihan ang mga maraming bagay na dumarating sa aming mga buhay, sa pamilya man ito, sa aming negosyo, sa aming mga trabaho o God, sa aming mga community, sa aming mga campus. Lord, you are in control. You have the absolute authority over the work of the enemy in us. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba. Humihingi ng iyong habag at awa. As we face this coming year with uncertainty, O God,
Let our certain God, a true God, a powerful God, a mighty God, be with us always. Be with us always, O God. Napakahirap ng buhay, Panginoon, dito sa broken world na ito. But as a covenant God, patuloy kaming kakapit sa iyong mga promises. Patuloy, Panginoon. Yes, O God, thank you for your love. Thank you for your mercy and grace. We receive your shalom. We receive your shalom, shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. And may your perfect presence be with us always, O God. Be with us always, O Lord. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Will you pray for our family? Will you pray for my ministry? Would you bless us, my brother and sister, with a prayer? Lord, I pray po Pastor Arnold, Panginoon. Patuloy po siya, Panginoon, na patnubayan, ingatan, lalo na sa kanyang ministry, Panginoon. Layo mo siya, Panginoon, sa anumang karamdaman, sa gawa ng masama, at patuloy po siyang bigyan ng wisdom para, Panginoon, ang mga nalalaman niya tungkol sa iyong kautusan at sa mga aral na binigay mo ay may bahagi sa bawat isa sa amin. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon, dahil ang anak mong ito ay mahal namin, Panginoon. Huwag mo siyang pababayaan kasama ang kanyang pamilya. Patuloy po siyang bigyan ng mga talento, ng wisdom, ng mga gamagam at makatulong sa bawat isa sa amin, ng mga gamit namin, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon. Ang pag-aaral at pagsalita na ibinigay sa kanya ng Panginoon, na isinalin sa amin, Panginoon, ay maginawa ito, Panginoon, na isang daan at isang paraan na matuto kami at mapatunayan ang aming aral na binigay mo sa amin ay magamit namin sa araw-araw naming buhay. Ikaw po ang lagi pumatnubay kay Pastor Arnold at kasama ng kanyang pamilya. Mahal namin sila, Panginoon. Ito ang samit dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.